since binubrutal tayo nitong COMELEC dito sa pinalabas nilang balita, i-analyze natin brutally itong ginawa nilang ruling. Bigyan natin ng idea ang ating mga kababayan. Paano bang ina-appreciate ang isang kaso katulad nito? Meron tayong tatlong approaches dyan. This is from my own analysis. Number 1, legal. Number 2, moral. Number 3, spirit of the law. So, ito yung tatlong approaches na dapat tingnan ng mga humahawak ng kaso, or in this case, yung COMELEC, kung ang elemento ba na sinabi ko, itong tatlong elemento na ito, kung nasaan dito ang kanilang pinagbasihan para magsabi na itong kaso ni Senator Chis Escudero ay pwede nang i-dismiss. Ano ang pinagbasihan nila base dito sa tatlong sinabi ko? Legal, moral, or spirit of the law. Bibigyan natin ng kanya-kanyang definition itong nabanggit kong tatlong ito. Itong legal, ito yung letter of the law. Ito yung nakasulat talaga. Word for word, letter by letter. Ito yung ginagawang basihan ng mga lawyer pag sila ay mag-i-interpret ng batas. At kung meron silang didepensahan, kung meron silang kliyente at kailangan lang dumepensa, ito yung kanilang pinagbabasihan. Yung moral, ito naman yung tinatawag na universal perception. Universal perception of what is right or wrong. So, ibig sabihin, itong moral, pwedeng hindi present doon sa legal. If it is legal, it doesn't necessarily mean it is moral. So, ganun yun. Pwedeng present yung legal aspect, pero hindi naman present yung moral aspect. Yung pangatlo, ito yung tinatawag nating spirit of the law. Ito naman, kaya nating tinatawag na spirit of the law, ito naman po talaga yung totoong intention ng batas. Nung gawin ang batas na yan, meron silang overall concept kung ano yung gusto nilang mangyari. Kung ano yung gusto nilang ipatupad na hindi naman letter by letter sinasabi na ito yung gusto namin mangyari. Dahil ito, meron pa ring element of perception dito. Pero, pag sinabi mong spirit of the law, ito yung magandang resulta na gusto mong mangyari. Gustong mangyari nung mga nag-create ng batas. So, yun, more or less, yung mga ibig sabihin yan. In English, number 1, legal. It says, the letter of the law is the literal and exact wording of the law. So yung sinasabi nga natin na ito yung exact wording without any consideration of its real intent or purpose. Hindi niya sinasabi rito kung ano talaga yung purpose na gustong mangyari ng batas. Basta ang sinasabi lang ng nag-i-interpret ng batas, ito yung nakasulat. Ito yung nakasulat. Word for word, letter by letter. Hindi niya na sasabihin sa'yo kung ano yung pinaka-intent or purpose ng batas, basta ito yung nakasulat. Ngayon, ito nga yung itong portion na to or itong aspeto na to, dito maraming pagtatalo. Dito nagkakaroon ng iba't ibang interpretation dahil nga wala siyang common interpretation when it comes to purpose or intention. Marami po yang iba't ibang klase ng interpretation. So yun yung letter of the law. Yung moral of the law or moral law, it is based on ethics, conscience, and the universally accepted good conduct. Ibig sabihin, ito na yung pinag-uusapan natin na meron tayong basihang konsyensya, meron tayong pinagbabasihang ethics, at pinagbabasihan natin dito kung ano yung accepted universally na kung tawagin ay good or bad. Ano ba yung masama? Ano ba yung mabuti? Para sa
lahat ng tao, yung universal acceptance na kung ano yung mabuti at masama. This applies to all people unconditionally, or ito ay naaayon sa turo ng relihiyon, kahit ano pang denomination. Ito yung tinatawag natin moral law. Ano naman sa English yung spirit of the law? The spirit of the law means the intent and the underlying principle or purpose why a certain law was created. So ito na yung sinasabi natin na espiritu ng batas. Ano ba talaga ang intensyon? Ano ba talaga yung nakatagong prinsipyo, underlying principle at purpose ng batas? Bakit mo create yung batas na yan? Ano ba talaga ang gusto mo mangyari? Ito na yon. Itong spirit of the law, hindi ito literal na nakasulat doon sa batas. Pero, dapat natin maintindihan na ito talaga yung gustong i-convey, gustong palabasin ng batas na sinasabi natin. Kaya lang, since hindi kayang isulat lahat yung intensyon ng batas, dahil sa lawak ng prinsipyo, sa lawak ng purpose, hindi na talaga siya isinusulat. Pero, ito ay related dito sa moral law. Itong dalawa, itong moral law at ang spirit of the law, may relasyon ito. Itong spirit of the law, may prinsipyo na sinasabing ito talaga ang purpose niya, na morally accepted naman doon sa ating ginagalawang mundo. Kaya itong dalawa, moral law at spirit of the law, medyo may relasyon ito. Dahil hindi ka maggagawa ng batas or hindi intensyon nitong spirit of the law na magkaroon ng resulta doon sa gusto niyang mangyari na hindi moral. Kaya nga, itong dalawang ito ay may mga elementong magkasama. May mga elemento silang hindi magkakaiwalay. Dahil itong spirit of the law, usually or generally speaking, ang gusto nitong mangyari ay yung magandang resulta na may pakinabang ang mamamayang Pilipino. May pakinabang ang sangkatauhan na sinusuportahan naman ng moral law. Dahil ang moral law, meron naman siyang universally accepted good conduct na based sa ethics and good conscience. So yun ang sinasabi natin. Itong dalawang ito ay hindi magkakahiwalay. Itong spirit of the law, magandang intensyon, at ito ay mayroon siyang moral aspect na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa lahat ng tao. Ang pagkakaiba ng dalawang ito, dito sa letter of the law, itong letter of the law, wala na siyang pakialam dun sa moral, wala na siyang pakialam dun sa spirit, as long as masatisfy niya yung nakasulat sa batas. Yun po ang malaking problema natin dito. Dito po sa kasong ito ni Senator Chis Escudero, similar ito doon sa pinag-uusapan natin dati na tungkol sa approach nitong si Senator Marcoleta. Kung saan ipinipilit niya na ayon sa batas ay pwede na mag-apply itong mga diskaya doon sa Witness Protection Program na hindi na kailangang magbalik ng kanilang mga supposedly ninakaw na pera or yung mga nakulimbat nilang pera. Ito yung ipinipilit dati ni Marcoleta. Sinusunod niya yung letter of the law, yung pinaka-legal aspect. Sinusundan niya talaga, letter by letter, na sinasabi doon sa batas, hindi kailangan mag-sole ng pera or yung tinatawag na restitution. Ang problema natin dyan, again, ito, pumapasok na naman yung moral. Ito bang sinasabi niyang legal na nakasulat sa batas ay may moral basis? Kasi taong bayan ang nanakawan. Ang nagbibigay ng power dito sa mga senador na to, ang mamamayang Pilipino. Ang nagpapagalaw dito, nagpapasweldo dito, mamamayang Pilipino. Pero ang pinoprotektahan ni Marcoleta ay yung mga diskaya. Kaya nga sabi ko, maaring tama si Marcoleta doon sa legal aspect, pero may moral aspect tayong dapat pag-usapan. Tama ba siya morally? At yung pangatlo,
Tama ba ang sinasabi niya kung ang pag-uusapan natin ay spirit of the law? So, ganun din dito ang discussion natin kay Chis Escudero. Ang pinagbasihan dito ng COMELEC ay yung kung ano yung legal. Kung ano yung nakasulat letter by letter doon sa batas. Pero again, itatanong natin, meron bang moral basis yung kanyang ang kanilang pag-absuelto dito kay Chis Escudero? At yun ba ang spirit of the law? Dahil ang sinasabi nga natin, malinaw na malinaw ang mga batas natin, kaya binuo yan, kaya na-create yan para protektahan ang taong bayan. At itong spirit of the law, ano ito? Nag-i-intertwine dito sa moral aspect, na kung saan ito nga ay meron tayong universally accepted perception kung ano yung tama at kung ano yung mali. So ngayon kung itatanong natin dito sa COMELEC, ito bang ginawa niyong pag-dismiss ng kaso nitong si Chis Escudero na sinasabi niyong legally ay walang kaso? Ito ba ay may moral basis? At tiningnan niyo ba maigi yung spirit of the law? Yun po ang masaklap dito eh. Itong mga abogado, hindi ko sinasabing, hindi ko nagagawing example ng COMELEC, mga kapatid, mga kababayan. Generally speaking, itong mga abogado, pag ito ay nagtatanggol or ito ay meron silang kliyenteng pinagtatanggol, they will strictly abide by the letter of the law. Titingnan nilang maigi yung letter, word for word, letter by letter. Kung matatalo sila sa discussion, ipipilit nila ang letter of the law. Hindi nila titingnan yung moral aspect, hindi nila titingnan yung espiritu ng batas. Yun po yan. At ang pinaka-brutal na atake ko rito, itong moral or moral aspect of the law at saka yung spirit of the law, hindi ka magkakapera dito. Yun po ang aking brutal na atake rito. Dito, pag pinairal mo yung legal, yung letter by letter, yung legal aspect, kung saan nandoon yung sinasabi nga natin na letter by letter, word by word, na ini-interpret mo ang batas, pinagsasaksakan mo, ipinipilit mo na ito yung tama dahil ito yung nasa batas, dito ka nagkakapera. Yun po ang katotohanan. Dito sa moral aspect at saka yung spirit of the law, hindi ka magkakapera dito eh. Yun ang masakit. At itong moral at saka spirit of the law, nando doon yung taong bayan. Tayo ang kumakapit dito, mamamayang Pilipino. Ito po yung kinakapitan natin, yung moral aspect at saka yung spirit of the law. Dito lang tayo kumakapit dahil doon sa legal aspect, most likely, pag yan nasilipan ng mga lawyer, in this case, pag nasilipan yan ng mga abogado ng kahit konting butas, ipagpipilitan nila yan. At kung sila ang nasa posisyon para mag-decide, talong-talo po tayo mga kapatid, mga kababayan. Talo po tayo. Dahil hindi mo masasabing illegal yung ginawa nila. Pag sila ay nag-decide na sinabi ito yung nakasulat sa batas, whether moral yan, whether yan ang spirit ng batas, wala tayong magagawa. Kung sila ang magdidesisyon. Talo po tayo mamamayang Pilipino kung sila ang mga decision makers. At yan ang sinasabi ko nga, letter by letter, word for word, na nandoon sa batas. Pero yun ba ang spirit of the law? Hindi. Yun ba ay may moral aspect? Wala. Yun po masaklap. Again, uulitin ko, doon sa moral, doon sa spirit, hindi ka magkakapera. Pero doon sa legal, doon sa letter by letter, malaki ang potensyal na magkapera ka kung ikaw ang magde-decide doon sa kaso.
Yun po ang masaklap. Kaya nga itong si Senator Marcoleta, na ano na lang siya na overwhelmed siya dahil sa dami ng mga kumukontra sa kanya doon. Dito sa COMELEC, hindi ko alam kung sino ang kukontra dito. In the case of Marcoleta, nung ipinagtatanggol niya mga diskaya, wala siyang kakampi masyado eh. Dahil naipilit ng mga taong kumukontra na kontrahin yung gusto niya mangyari, kahit na yun ang nakasulat sa batas. Pinagpipilitan ni Marcoleta kung ano yung nakasulat sa batas, na hindi na kailangan magsoli ng pera kung siya ay mag-a-apply sa Witness Protection Program. Buti na lang nanindigan itong si Ombudsman na hindi, ang pinoprotektahan natin dito yung taong bayan. Yun ang tinatawag kong spirit of the law. Yung espiritu ng batas ay para protektahan ang mas nakararami. At yun po ang may moral values. Yun po ang may aspeto ng moral. Hindi mo basta-basta pinaiiral yung letter by letter, word for word ng batas kung ito ay walang moral ground, kung ito ay walang spirit of the law. Na in the case of Chis Escudero, mukhang ang nangibabaw dito yung legal aspect o yung letter by letter na nakasulat sa batas. I hope may mga kukontra dito dahil wala pong panalo ang taong bayan dito. Wala tayong maihita dito sa desisyon ng COMELEC na to. At hindi mo maaalis sa mamayang Pilipino na maghinala na dito sa desisyon na to merong nagkapera. Hanggang dito lang po mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. Doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo. Hindi po pwedeng, hindi tayo iimik sa mga ganitong klaseng desisyon. May karapatan po tayo mag-ingay, magsalita tungkol dito. Share po natin para marami makaalam dito sa ating pagbabantay sa ating karapatan. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo.